Old Man's House. Nalaman ni Mark ang tungkol kay Ka Elias dahil sa kapitbahay niyang si Ronald. Si Ka Elias ang puntahan mo, magaling yun, nananawas sa kanang hihilot, ang sabi ni Ronald. Ang balita sa lugar namin ay marunong din daw siyang manggayuma. Dahil hindi siya masamahan, binigyan na lang siya ni Ronald ng direksyon kung paano puntahan ang lugar ni Ka Elias. Gaya ng sabi ni Ronald, ay bumaba siya sa kanto ng dakila at sumakay ng tricycle. Hindi naman siya nahirapan dahil kilala ng lahat ng taga roon ang manggagamot. Sa isang manggahan na nasa gitna ng palayan nakatira si Ka Elias. Mararating lang ang manggahan sa pamamagitan ng paglalakad sa pilapil. Nang makarating si Mark sa bakuran, ay kinilabutan na siya. Malalaki ang mga puno na nakapaligid, kakaunti lang ang liwanag na nakakapasok sa manggahan dahil nasasala iyon ng mga makakapal na dahon ng mga puno. Ang ingay ng mga tricycle at sasakyan ay mahinang huni na halos hindi na marinig. Parang nakarating tuloy si Mark sa ibang mundo. Hindi naniniwala si Mark sa mga katulad ni Ka Elias. Pero naisip niyang wala na rin mawawala kung susubukan niya, isipin lang niya si Jean. Pakiramdam niya ay susubukan niya ang kahit ano. May 3 kubo sa manggahan, nasa gitna ang pinakamalaki. May mga babae siyang nakita sa labas ng isang kubo. Lumapit si Mark sa 4 na babae na nakikita niyang naghahanda pa lang ng lulutuin. Good morning ho, nandyan ho ba si Ka Elias? Napansin niyang may mga hitsura at sa mga tingin ni Mark ay halos sa edad niya o mas bata ito sa kanya. Simple lang ang kanilang ayos at pananamit pero hindi may kubli ang kanilang ganda. Nandyan siya! Itunuro ng mga babae ang pinakamalaking kubo. Tumuloy ka na lang. Parang hindi interesado ang mga ito kay Mark ni hindi tinanong kung sino siya at kung ano ang pakay niya. Inabutan ni Mark na kagigising pa lang ni Ka Elias. Payat at kulubot na kulubot ang mga balat ng manggagamot. Walang kakaiba sa matanda, maliban sa mga batang nanilisik at bumabaon kung makatingin. May gusto kang babae, nakangising sabi ni Ka Elias. Matapos siyang magpakilala at ikwento ang kanyang pakay. Ganoon na nga ho. Matutulungan niyo kaya ako? Ang gusto ko lang ay mapansin niya ako. Ngumisi si Ka Elias. Bata, hindi lang yan ang kaya kong gawin. Mababaliw siya sa'yo. Iyon ang kaya kong gawin. Tumayo si Ka Elias. Pumunta sa pintuan ng dampa at may tinawag. Bumalik ito sa pagkakaupo. Isa-isang nagpasukan ang 4 na babae sa labas at pinatayo sila ni Ka Elias sa paligid niya. Kaya kong gawin ito para sa iyo, bata. Nakatingin ang manggagamot, nagmamalaki kay Mark. At saka lamang naunawaan ng binata ang ibig sabihin ni Ka Elias. Napatawa ito nang bumakat sa kanyang muka ang pagkagulat. Kay Ka Elias, nakatingin ang 4 na babae na para bang inaabangan ang bawat sasabihin at gagawin ng matanda. Sige na, lumabas na kayo at magluto. Utos ni Ka Elias sa 4 at lumabas ang mga ito na walang imik. Bumilib na talaga si Mark kay Ka Elias. Sa itsura at tanda ay tiyak na gumagamit ito ng gayuma o kung ano paman para makuha ang 4 na babaeng iyon. Nasabik si Mark sapagkat naisip niyang maaari ngang magkakatotoo ang pangarap niya. Magkano po ang magiging bayad kung sakaling tutulungan ninyo ako? Matagal na nakatingin lang sa kanyang matanda. May kung anong nagsasabi kay Mark na hindi niya maaaring pagkatiwalaan si Ka Elias dahil para na siyang nakipagkasundo sa demonyo kung sakali. Ngunit, maisip lang niya si Jean ay nawawala ang lahat ng pagdadalawang isip ni Mark. Saka na natin pag-usapan yun, sabi sa kanya ni Ka Elias. Basta, magdala ka ng kahit anong gamit ni... Ano ang pangalan niya? Jean ho. Jean? Jean Sandoval. Jean Sandoval. Ulit ni Ka Elias. Hindi gustong marinig ni Mark na inuulit ni Ka Elias ang pangalan ng kanyang mahal. Ngunit hindi na niya ito mapipigilan. Magdala ka ng kahit anong gamit niya na madalas niyang hinahawakan at saka ng litrato niya. Lumuwas si Mark na mabigat ang kalooban. Natatakot siya sa kanyang ginawa at gagawin. Ngunit kapag naiisip niyang maaari maging kanya si Jean,
ay bumabalik ang kanyang lakas ng loob. Nakatingin sa labas ng bintana ng bus si Mark, ngunit hindi niya nakikita ang mga nadaan ng tanawin. Iba ang nakadisplay sa isip niya. Uuwi raw siya sa bahay matapos ang maghapong pagtatrabaho. Ngunit siya ay hindi pagod. Sa halip, masaya siya at sabik na sabik. Sasalubong sa kanya isang napakagandang pangitain, si Jean, ang kanyang asawa, na nag-aalalang asikasuhin siya at ipaghain ng kanyang hapunan. Kahit ilang taon na silang nagsasama, ay napakaganda pa rin ni Jean. Hindi siya makapagpigil at yayapusin niya ito ng at hahagkan. Kunwaring pipiglas si Jean, ngunit hindi iyon magtatagal. "Sir, saan po kayo?" Naabala ng konduktor ang pangarap ni Mark. "Sa dakila," naiinis niyang sagot. Binutasan ng konduktor ang tiket para sa kanyang pamasahe at iniabot sa kanya. Gustuhin mang bumalik ni Mark sa kanyang pangarap ay hindi na niya kaya. Sayang, hindi siya nakatiis at binuksan niya ang kanyang bag. Mula sa isang paper bag ay tinukot niya ang isang panyong bulaklakin. Naamoy na niya kaagad ang banayad na bango nito at agad na pumasok sa isip niya ang larawan na may-ari ng panyo, si Jean, at agad siyang napapikit. 2 taon na niyang kasama sa opisina si Jean at ganoon katagal na rin siyang nahuhumaling sa dalaga. Sa loob ng panahong iyon ay hindi nabawasan sa halip ay lalong tumindi pa ang pagtingin niya sa dalaga. Parang masarap na na-torture na magkasama sila maghapon sa loob ng 5 araw sa isang linggo. Masarap dahil nakikita, nalalapitan at nakakausap niya ang kanyang mahal. Torture dahil hindi niya magawang masabi rito ang nararamdaman niya. Feeling kasi ni Mark ay hindi siya ka-level ni Jean. "She's way out of your league." Iyon ang minsan ay nasabi ni Mark sa kanyang sarili. Unang-una ay napakaganda ni Jean, maputi at napakakinis ang balat. Naungusap ang mga mata na napapagaligiran ng mga pinakamahabang pilik mata na nakikita ni Mark sa buong buhay niya. Dahil pitit ay parang manikang dapat alagaan ang dating ni Jean. Kung maaari nga lang na siya na ang mag-alaga rito, pero pakiramdam ni Mark ay masyadong maganda si Jean para sa kanya. Isa pang nakakahadlang sa kanyang panliligaw at pagtatapat kay Jean ay galing ito sa may kayang pamilya. Kahit hindi nga ito magtrabaho ay mabubuhay pa rin ng maranya ang dalaga. Maganda, mayaman, at matalino. Out of his league talaga. Ngunit, biglang nagkaroon ng pag-asa si Mark. Ang susi sa pag-asang iyon ay ang panyong hawak niya. Nakipagsapalaran siyang nakawin ang panyo sa table ni Jean. Magkatabi ang table nila sa opisina at nang umalis ito sandali, ay sumalaysi para kunin ang panyo. Patay mali siya si Mark nang magbalik ang dalaga at mapansing nawawala ang kanyang panyo. Sa tulong ng panyong iyon at ni Ka Ilyas ay matutupad niya ang kanyang mga pangarap. Nagtaasan uli ang mga balahibo ni Mark nang makarating siya sa manggahan ni Ka Ilyas. Nakilala na siya ng mga asawa ng manggagamot at agad na siyang pinapasok sa pinakamalaking kubo kung saan tumutuloy ang matanda. "Dala mo ba ang kailangan?" Bungad na tanong kaagad ni Ka Ilyas kay Mark. "Opo, nakakuha ko ng panyo niya." Kinuha ni Mark ang panyo ni Jean mula sa bag at iniabot sa matanda. Inamoy ng manggagamot ang panyo. "Ang bango! Hinakaw mo ito, no?" "Hindi po." Pinagtawanan lang siya ng matanda. "Nasaan ang litrato niya?" Kinuha ni Mark ang kanyang wallet at mula doon ay ang picture ni Jean. Kinuha niya iyon sa Facebook account ng dalaga at ipinaprint. Napatitig ng matagal ang matanda sa larawang inabot niya. "Napakaganda niya," sabi ni Ka Ilyas. "Oho, kaya nga ako na-inlove sa kanya," sabi ni Mark na may halong pagmamalaki. "Napakaamo ng mukha niya," sabi ng matanda na nakatitig pa rin sa litrato. Sa kabila ng tinipid na liwanag sa loob ng dampa, ay nakita ni Mark ang matinding paghanga sa mukha ni Ka Ilyas at sa kanya nakita ang halong pagnanasa sa titig nito. Nadadalawang isip si Mark kung itutuloy pa ba niya ang lahat, ngunit naisip niya huli na para umatras. "Sige, iwang mo na sa akin ito, bata. Hindi niyo pa ba gagawin ngayon? May nakatakdang oras lang para doon, pero di ba dapat nandito ako?" Tinitigan siya ni Ka Ilyas. "Sino may sabi?" Wala po, naisip ko lang."
Ako ang nakakaalam, bata. Kung gusto mong matupad ang pangarap mo, susunod ka sa akin. Hindi niya nagustuhan ang pagtawag sa kanya ng bata ni Ka Elias. Dahil para siyang ininsulto ng matanda. Ngunit wala siyang magawa. Napilitang umalis si Mark at bumalik na Maynila. Sabado ng araw na iyon at ang sabi ni Ka Elias, pagpasok niya sa Lunes, ay tiyak nang makakita at mararamdaman siya ng pagbabago kay Jean. Sabik na sabik si Mark, ngunit may bahagi niya ang nababahala sa kung paano tinignan ni Ka Elias ang larawan ni Jean nang iwan niya ito. Iyon na yata ang pinakaabangang Lunes ni Mark sa buong buhay niya. Doble ang oras na ginugol niya sa pagliligo kasi sa karaniwan at halos ibuhos niya sa kanyang katawan ang mamahalin niyang kulon. Bumili rin siya ng bagong polo, pantalon at sapatos para sa araw na iyon. Gusto niyang maging gwapo sa paningin ni Jean kapag una siyang nakita nito sa araw na iyon. Dapat ay nabago na ang paningin nito sa kanya. Kung dati ay kaibigan na ang pinakamatinding pwedeng marating niya sa talaga, ngayon ay iba na. Wala siyang dudang matutulungan siya ni Ka Elias dahil nakita niya kung ano ang ginawa nito. At ang kayang gawin nito, halos sumabog si Mark sa pananabik habang bumibiyahe. Sinadya niya magpa-late para nandoon si Jean pagdating niya. Late ka rin? Seryosong bungad sa kanya ni Miss Sarah na supervisor nila nang pumasok siya sa department nila. Na traffic ho? Paliwanag ni Mark, masaya pa rin siya. Si Jean wala pa rin. Lunes na Lunes, ang daming trabaho tapos ganyan ang attitude ninyo. Tinanaw ni Mark ang pwesto nila ni Jean. Wala pa nga ang dalaga. Hindi na niya narinig ang ibang sinabi ni Miss Sarah at patamlay siyang naupo sa chair niya. Kung ano ang ayos at ng table ni Jean nang iwan iyon ng dalaga noong Biyernes ay ganoon pa rin iyon. Hindi pumasok si Jean ng Lunes. Wala pa rin si Jean ng Martes at Miyerkules. Hindi sinasagot ng dalaga ang tawag sa cellphone. Pero may nakakontak sa pamilya ng dalaga at nagulat ang lahat sa balita. Nakipagtanan daw si Jean. Nagulat ang lahat dahil wala silang nababalitaan na may nobyo ang dalaga. Kung ano-anong chismis na ang kumakalat kung sino-sino ang sinamahan ni Jean. Natakot si Mark. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. May kinalaman ba doon si Ka Elias? Pero bakit hindi siya sinamahan ni Jean? Araw ng Biyernes, hindi na nakatiis si Mark. Hindi na siya pumasok at pinuntahan niya si Ka Elias. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari. Maaari kayang sa iba na baling ang pagtingin ni Jean na dapat sa kanya? Pagdating ni Mark sa manggahan ni Ka Elias, ay mas tahimik pa iyon kaysa dati. Wala ang mga asawa na matanda na dati ay abala sa labas at naghahanda. Nagtungo siya kaagad sa kubo ng manggagamot. Ka Elias, nandyan ho ba kayo? Tumuloy ka, utos ng boses ni Ka Elias mula sa loob. Pagpasok ni Mark sa loob ng kubo, ay nakita niya nakahiga si Ka Elias sa banig na nasa lapag. Ngunit hindi doon nagulat si Mark. Ang ulo ng matanda ay nakaunan sa kandungan ng isang babae. Si Jean.